Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, pag-usapan natin itong si Senator Amy Marcos. Tama ba si Senator Amy? Tama ba siya na sa sinabi niyang ang kapatid niya at si VP Sara ay walang problema? Ibig sabihin, walang tampuhan si VP Sara at si PBBM. Tama ba si Senator Amy dito? Yan ang ating alamin, yan ang ating i-react. Ipapakita ko sa inyo ang video na ito na mismo si Senator Amy ang nagsabi nito sa kanyang interview. Okay? Pero bago ko yan ipapakita, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan itong mga update tungkol sa kay VP Sara at PBBM. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at YouTube, Donmar TV 123 Go. And also guys, i-subscribe, i-follow itong Donmar TV para lagi kayong updated sa mga pangyayari tungkol kay VP Sara at PBBM. Dito lang yan sa Donmar TV. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa Donmar TV sa Facebook at sa YouTube. Okay? Ready? 1, 2, 3, go! Okay? Subscribe, follow. So, ipapakita ko itong video na ito. Video ito ni Senator Amy interview. Okay? Siya na mismo ang nagsabi nito. So, tayo ay magre-react dito kung ito ba ay tama, totoo. I-analyze natin ang kanyang sinabi, okay? Let's play the video. No, everyone's saying wala ng unit team. It's just been a little over a year since the election. Sorry? Now Nagkakagulo saying na raw. wala na daw unit team. Sa palagay It's ko, the end wala of namang unity. problema yung kapatid ko at si Vice President. No, walang problema ang si Vice President ang kanyang ang kanyang kapatid. Okay? Marami yata sa iba, yung mga umaaligid, nag-aambisyon, manghang magsalita, pumoporma. Sino yung pumoporma? Yan ang tanong. Sino yung pumoporma? Walang iba kundi si Tambaluslos. Kaya galit na galit ako nung araw ng Yolanda. Galit na galit siya ngayong nung araw ng Yolanda kasi yung anniversary ng Yolanda, no? Alam naman natin kung ano yung nangyari sa Yolanda noong panahon ni Pinoy. Instead na magdiriwang tayo, makiramay tayo, flashback, no, sa nangyari, anong ginawa ni Martin Romualdez? Nag-gather doon at pinagpiestahan nila si Digong na inaapi raw sila, nasasaktan raw sila, kaya gumawa sila ng resolusyon na bumulitika. Pati itong si Sandro Marcos, di ba? Kung matatandaan natin, kumampi pa kay Franz Castro. At sinabi ito ngayon lang ni Martin Romualdez na ayaw niyang pag-usapan yung sinabi ni former President Duterte na iboto nyo si Martin Romualdez, diba? Yun ang hamon ni Duterte. Ang sabi ni Romualdez, ayaw niyang pag-usapan ang politiko. Ayaw niyang pag-usapan ang eleksyon dahil hindi raw yan ang makakatulong sa gutom ng mga Pilipino. Ikaw, Romualdez, ayaw mo pag-usapan ang politiko, di ba? Ayaw mo. Pero sino ang unang nagtanggal kay Arroyo? Sa panahon sa Yolanda anniversary, anong ginagawa mo? Namumultika ka, di ba? Huwag kang gumawa ng storya. Maintang ulo ng bakla. Bakit Sabi wala ko, po kayo ba? dun? Ba't ganyan? Wala kayo dun sa Leyte? Hindi, kasi ayoko ng ganun dahil yun nga, dapat igalang yung pagdiriwang at yung paglipas ng libo-libo na waray doon sa Tacloban. Imbes na ganun, naging papogi, tapos sa panayambanatan, nainis naman ako sa ganun. Ayoko naman ng ganun. At sa palagay ko, si Presidente at saka si Vice, okay naman sila. Kaya lang, Klarong-klaro yun ha. Okay naman sila. Si Vice at si
presidente, which is si VP Sara at si PBBM. Yung kapatid ko, sobrang bait, hindi nagagalit. Ayun. Kaya until now, hindi siya nagsalita. Siguro sinasamantala siya at pinagbibigyan niya lagi. Pero in the meantime, naawa naman ako kay Vice President dahil bugbog sarado na siya. Ewan ko ba? Agree. Tama talaga si Senator Amy. Real talk. Anong ginawa ngayon nila kay VP Sara? Nilaglag nila confidential funds. Pati tatay ni VP Sara. Nasaan na yung unit team na sinasabi ninyo? Di ba? Martin Romualdez. Puro kaplastikan. Napakasimple naman ng issue kung bakit naman lumaki na lumaki. You explained na sobrang okay naman, walang lamat between the Vice President and the President, your brother. Wala Kamusta naguguluhan pa. Ako talaga nalulungkot na talaga dyan eh. Nalulungkot na talaga ako na sinisira talaga yung magandang samahan ng unit team. At yun, ang masakit dyan, hindi lang yung pagkakaibigan, yung mahirap dyan, talaga hindi maganda para sa Pilipinas. Kasi mas matibay tayo kapag solid North, solid South, solid Pinas. Di matibay tayo, magandang takbo. Eto pa, hindi nga tayo makaahon-ahon dito sa pandemic, itong pandemonyo na pagkatagal-tagal. Kasi hindi pa kompleto yung trabaho. Marami pa tayong graduate na yung mga trabaho nila, food delivery pa rin, nakakatatlong taon na. Tapos ang taas-taas ng presyo ng bigas. Talaga naman, yung pagkain, pahirapan. Yung mga mambubukid, I mean, I can go on. No? The problems are there. And itong alitan sa politika, imbes na nagkakaisa, talagang imbes na talagang tutukan mo yung problema, impeachment, confidential funds. Naku naman, ba't naman tayo napunta riyan? Tapos sunod-sunod, kaya mahirap sabihin na aksidente, biglang may kaso na si Presidente Duterte, biglang pinapapunta na siya sa QC Court, tapos biglang may ICC. Ano ba to? Bakit sabay-sabay? Parang napapaisip ka, sino kaya nakikialam dito? Bakit ginugulo kami? Maayos naman tayo. Hirap na nga ang Sino Pilipino. nga ba, Sen? May alam ka ba na hindi namin alam? Siyempre, alam natin na maraming gumagalaw sa Pilipinas. Yung foreign affairs natin ngayon, biglang nag-pivot. Okay. Magre-react na tayo dito. Okay? So, sa sinabi ni Senator Amy na okay lang si VP Sara at si PBBM, sa totoo lang, naniniwala ako dito. Duda ako dito eh. Duda ako na itong si PBBM ayaw lang magsalita dahil ayaw niyang mabahira ng politika ang kanyang mga ginagawa. Dahil busy rin siya sa kanyang mga lakad, sa kanyang trabaho. Okay? So focus lang siya. Grabe ang focus niya sa trabaho. Pero ito yung sa akin. Pinsan niya si Martin Romualdez. Ayaw niyang makigulo. Okay? Pero alam ko deep inside, no? Ito analysis ko ito. You have to respect my opinion. Na hindi niya nagustuhan ang mga galaw ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Alam ko 'yan. Na-analyze ko 'yan yung departure speech ni PBBM nung nandun si VP Sara at nandun si Martin Romualdez, na hindi nga pinansin ni PBBM masyado si Martin Romualdez, pero ang pinansin niya is si VP Sara. Doon pa lang, hint ko na yun. At one of these days, alam ko it's too early, itong si PBBM, one of these days, magsasalita rin ito. No? Ayaw lang niyang ma-judge siya ng taong bayan na nagsalita siya tungkol sa pamumulitika. Okay? Sabi ni Martin Romualdez na ayaw niyang pag-usapan ang politika at yung election dahil hindi raw yun ang sagot ng gutom ng Pilipino. Martin Romualdez, sino ang maingay ngayon? 'Di ba kayong mga kongreso?
Kayo yung nagpautot during the anniversary sa Yolanda, di ba? Marami kayong kadramahan doon, di ba? Oh. Nagdrama-drama pa kayo sa mga nagdrama kayo sa hamon ni Presidente Duterte. Former President Duterte, di ba? Nagdrama pa kayo. So, ito lang. Kayo ang nag-iingay masyado. Si VP Sara focus lang sa kanyang trabaho. Pero anong ginagawa nyo? Pumapatol kayo kay Franz Castro dyan sa confidential funds. Tinanggalan nyo nga pa si VP Sara ng confidential funds. So, sino ang maingay ngayon? Kayo. Okay? So, ako naman, lagi nating sinasabi dito sa ating vlog na naghihintay lang tayo kay Presidente Bongbong Marcos na magsalita na tungkol dito, but ina-analyze ko naman na hindi pa masyado makapag-react, makapag-salita si PBBM dahil sa kanyang sobrang busy. Ayaw niyang mangialam sa girian dyan sa politika. Pero sino naman yung maingay? Si Castro, si De Lima, diba? At yung Kongreso headed by Martin Romualdez, sila yung maingay. Sa mga vloggers, maraming nagsasabi si VP Sara raw ang unang namumulitika dahil sa pag-post dyan sa Tambaluslos. Dyan raw yun nagsimula nung nag-post sa Twitter itong si VP Sara sa sinabing Tambaluslos sa iyong ambisyon, di ba? Kung matatandaan natin yun. Now, ang tanong, bakit ba nasabi ni VP Sara yung tungkol dyan sa Tambaluslos? Bakit niya nasabi yun? Dahil sa ginawa ni Martin Romualdez. Hindi siya magpo-post dyan sa Twitter. Kung hindi yon ginawa ni Martin Romualdez. Ano yung ginawa ni Martin Romualdez? Yung tinanggal niya si former President Arroyo bilang deputy, di ba? Yun ang una. At ngayon, pangalawa, nilaglag na niya, naging natural na lang na kongresista itong si GMA. So, anong tawag mo dun? Anong tawag mo dun, Martin Romualdez? Hindi ba yun pamumulitika? Ayaw mo lang humarap sa media na salita tungkol dito sa pangyayari para ang tingin sa tao sa inyo, formal ka. Pero yung mga galaw mo, obvious naman. Malaking yung tingog, party list, yung tingog na tumutulong sa DSWD, yung ganon. Ang laki-laki ng mukha mo doon. Pa-epal ka talaga eh. Yan, opinion ko yan Epal. Anong tawag mo doon? Parang pagungumpanyan. Ayun. Kaya nga si Duterte sabi niya, nung panahon na tumutulong sila sa Davao, ang linagay nila sa kanilang tulong is from the people of Davao. Di ba? Kasi hindi pera nyo yan, Martin Romualdez. Bakit mukha mo ang nilagay dyan? Hindi mo pera yan. Even if personal na pera mo yan, hindi pa rin katanggap-tanggap sa mata ng mga tao na tumutulong ka pero nakalagay yung pangalan mo at yung mukha. Ano yan? Bayad para sa eleksyon? Ma-remember ka at iboto ka? Kayong mga audience ko dito, kayo nang humusga. Comment, react, anong masasabi nyo kay Senator Amy Marcos? Pabor ba kayo na si PBBM at si VP Sara ay okay lang yung dalawa? Okay? Comment, react, babasahin natin yan. Like, share this video para kakalat ito sa taong bayan. I-subscribe, i-follow itong Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? See you in my next video. Have a great day. God bless sa inyong lahat.